Ah, ano yung pagkakaintindi mo sa Genesis 2:17 tsaka Genesis 2:9? At ano yung pagkakaiba nito? Sa'yo. Yan. Ano mo? Ano yung paliwanag mo dyan? Genesis 2:9 tsaka 2:17. Ano yung tamang pagkakaliwanag nyo? Lahat po dito, open po dito. Mga nanay, pastor, youth, pati bulilit. Di mo alam? Hey. Pag-aralan mo yan. Hey. Pag yung pinag-aralan yan. So, sige, sino yung una sasagot? Hindi daw alam ng bebe. Oh, be. Basahin mo muna. Masahe mo, ayun na yung verse, oh. Andiyan na yung verse. Ano yung paliwanag mo dyan? Hindi. Nakalagay dyan, oh. Nakalagay dyan. Nakalagay na dyan. Ano yung paliwanag yan? Oh, basahin mo muna. Ano Oh. yung verse, eh? Basahin mo. Genesis 2:9. All that came out of the ground and good for food without exception. Genesis 2:7-3. Tree of knowledge. An ba nakalagay? Ano ba yung ano? An ba? Saan? An ba yung nakalagay? Ayusin mo magbasa. Ay. Genesis 2:7-3. 2:9? Okay. All that came out of the ground are good for food without exception. Tree of knowledge of good and evil is not good for food compared to other literal trees because it was the specified here as other out of the ground. So, may clue na kayo. Ano yung pagkakaiba sa dalawang talata? Yan. Hindi mo maintindihan. So, sige, tawag. Sister. Si ano po yun? Sunod-sunod pa gano'n. Si Jasmine. Ay, no. Andyan na rin yung sagot niyan, eh. Sige. Tatagan kita mamaya. Sige, pwede niyo buklatin yung Bible. Pwede rin dito basahin. Sige, Sister Joanna, ikaw muna. Sister Joanna, ano yung pagkakaiba dyan? Tsaka ano yung pagkakantindi mo? Yan, Genesis 2:9 tsaka Genesis 2:17. Yung sabi po yung sa Genesis 1:11, sabi din and God said, let the earth bring forth grass and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose seed is in itself. Ha? 2:9 ba? Wait lang. Genesis 2:9. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food. The tree of life is also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Yung pagkakaunawa ko po dito, yung sa Genesis chapter 2:9, sinabi doon na yung nasa paligid na, lahat ng nasa paligid na, yung tree na yon is good for food sila and nagpo-multiply sila. So, yun yung mga, yung nasa ground. Tapos sabi doon na yung tree of life, na nandun din, and nasa midst of the garden, and then yung nandun yung tree of knowledge of good and evil. Yung sa akin, yung binanggit doon, ay yung lang, ang abot ko lang doon is yung tree of life, hindi siya hindi siya yung binanggit doon, ha?
Yung tree of life kasi ang alam ko is yun yung parang representation dun kay Kristo na yung word of God. Kaso parang tapos yung midst of the garden and yung sa tree knowledge of good and evil, ang kinain nila dun is yung parte ng, yung hindi siya literal, spiritual siya. Hindi siya literal na punong kahoy. Kasi yun, hindi talaga siya totoong kinain. Sige, sino pa? You can simplify the answer. Dalawa lang yung pagkakaiba. 2:9 tsaka 2:17. Sharimi. Sa akin po yung sa Genesis. Yung sa Genesis 1:11 po. Yung sa Genesis 1:11, yung Tree of Life. Sige, pwede mo rin. Genesis Pwede rin 2:9 pala. Yung sa Genesis 2:9 po dyan, yung lahat nga po ng, di ba yung lahat nga po nag-came out from the ground nga po, yun nga po yung good for food nga po. Yung lahat nga po ng may ugat. Tapos yung sa Genesis 2:17, yung Tree of Life at Tree of Knowledge of Good and Evil, hindi nga po literal dahil nga po, hindi nga po ito yung nag-came out from the ground. Yung Tree of Life at Tree of Knowledge of Good and Evil, yung Tree of Life at yun nga po yung literal, hindi nga po to literal na punong kahoy. Ito nga po yung spiritual na punong kahoy. So may kinalaman nga po dun sa pagkain mo nga po ng spiritual nga po na hindi nga po yung pagkain mo na physical. So hindi nga po yun yung pagkain nga po nasa katawan ng tao, yung pagkain spiritual nga po, yung pagkain spiritual. Iyan nga po yung yun nga po yung word of God nga po. Di ba yun nga po yung kalooban nga ng Diyos? Na yun yung pagtupad sa kalooban ng Diyos, yung pananampalataya. Yun lang. Sige, babasahin ko katapos pwede magpaliwanag. Genesis 1:11, 2:9 to 17. Literal trees multiply, and if the tree of life is literal, then it should have multiplied and is accessible today. But it is not. So, hindi talaga siya literal. Kasi kung literal, ano na yung sabi? Accessible siya at yung accessible, ibig sabihin, mayroon pang existence ngayon. Now, 2:9, all that came out of the ground are good for food without exception. So, walang exception. 2:17, tree of knowledge of good and evil is not good for food compared to other literal tree because it was not specified here as out of the ground. So, i-compare mo ngayon to prove na ang 2:9 at saka yung 2:17 ay mayroong pagkakaiba. Ang pagkakaiba nila, ang isa literal, ang isa spiritual. Then, how you prove the literal at saka yung spiritual? So, yun yung ikukumparahin mo sa dalawa. Ano pagkakaiba nila? Nag-came out from the ground po yung sa Genesis 2:9. Yung nag-came out from the ground yung sa good for food. Tapos yung sa Genesis 2:17, hindi po siya came out from the ground. Ayun. Bawa mo pa. Baka mayroon pang iba na mas maganda. Ayan. So yun, ayun, sige, tama yun. Tama yun, kasi sabi dyan, good for came up the ground. So, Genesis 2:9, sabi kasi dyan, all that came up the ground are good for food without exception. So, ibig sabihin, ang sinasabi dito, yung good for food, galing yan sa, parang, mayroon siya pagkahambing sa Genesis 1:11. Kasi good for, siya, diba, galing siya mula sa ilalim at nagkaroon ng bunga. So, yun. Tsaka sa 2:7, ang Genesis 2:7, tree of knowledge of good and evil.
yan yung pinapaliwanag ni Eva. Ang pinapaliwanag ni yan kasi yung tunay na kinain nila Eva at Dan. So, Ano yung nag-came out? Paliwanag, ano yung nag-came out dyan? Yung literal o yung spiritual? literal. O literal. Saan yung literal dyan? Yung came up daw the ground. Ah? Good for food. Yon, yung nag-came out of the ground. Mm. Kasi ang 217, hindi naman siya nag-came out of the ground. May exemption siya. Yun lang yung ano. Yun yung pagkakaiba ng, ha? O sige, Sister Lisa. Hindi daw agree, Sister Lisa. Si Ama daw. Sige, Lisa. O, Ma. Paliwanag mo ngayon para maintindihan namin nila. No? Part na... sige, kulang daw. Dagdagan mo. Hindi. Yung 2:9 kasi, sabi dyan, di ba? Kung babasahin mo kasi dito, kasi hindi na makompleto. Ano sabi? And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of life, a tree of knowledge and good and evil. Sa Genesis 2:9, sabi dyan, di ba, all that came out of the ground are good for food without exemption. Bakit sinabing without exemption? Kasi lahat ng tumubo mula dun sa lupa, lahat pwedeng kainin. Wala pa siyang pinagbabawal dan. Opo, mabuting kanin yon. So sabi nga, walang exemption eh. Lahat yun pwede mo kainin, mabuting kanin yun. Kaya sinabi, Yung literal? literal po yan. Sige, may tanong din ako sa iyo. Tapos, yung Genesis 2:17, kasi natin to kasi kompleto dito. And the river, 2:17, sorry. But of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for it in the day that thou eatest thereof, that shall surely die. So, sabi dyan, kasi paliwanag na dyan, the tree of knowledge of good and evil is not good for food compared to other literal trees because it was not specified as an out of the ground. So, ang pinagkaiban niya po kasi, yung Genesis 2:9, sabi dyan, without exemption, lahat pwedeng kainin. Pero pagdating sa 2:17, may exemption na. Okay. So, pinagbabawal na kainin yung knowledge and good and evil. Kasi spiritual na po nito eh. Hindi siya kasi nanggaling sa sa lupa. ground, sa lupa. Spiritual siya. 2:17. Saan galing daw yung 217? Lahat yun nanggaling. Sandali. Nanggaling yun sa literal papunta spiritual. Kasi, yung tree kasi na tinutukoy dyan, dalawang klase Ayusin tree mo, kasi. nakikinig lang Sister Bitsa. Kahit Dalawang nakaano klaseng lang tree. yan. May literal na tree, yun yung out of the ground, na sinasabi na, ayan, yung mga kinakain natin. Yan, out of the ground yan. Even, kasi tayo, nanggaling din tayo sa lupa eh. Ang tao ay nanggaling sa lupa. Yun yung spiritual na sinasabi sa 2:17 na, pwedeng kainin pero, hindi, meron, mamamatay ka kasi. May exemption pa rin. Kasi tayo, tinatawag tayo na tree din, spiritual tree. Tayo ay nanggaling sa sa ground, but we are spiritual Galing tree. din tayo sa lupa. Papayag ka ba, Sister Bitsa, galing ka sa lupa? At sige, Siyempre, kasi ginawa kang mula ka sa alabok. Brother wala Jim, ka sa alabok. tanong mo, Brother Jim? So, ang lang po dyan, may commandments dun sa 17, sa 2. May nasabi kay si Ate Lisa. May nasabi si Ate Lisa kanina na parang na literal siya, na nagmula siya sa literal na naging spiritual. Yung Genesis 2:17. So, paano natin mapapatunayan na nanggaling siya sa literal kung spiritual naman? Kayo po sasagot? Hindi, ako po. Sige, kayo. Hindi, yung word na mababasa nyo sa, di ba, 2:9, meron dyan also in the midst. Ibig sabihin yung literal, itinatype doon sa spiritual. Kaya yung that is good for food, yung 2:9, without exemption, yung doon sa 2:17 is out of the ground.
So kung out of the ground siya, hindi siya literal, hindi siya nanggaling sa literal. Yes. Hindi nga siya nanggaling sa So- pero kasi typology, sabi ko nga po kanina, ang trees is dalawang type siya, literal and spiritual. Kasi tayo, pwede tayong tawagin na tree. Tayo ay nabibinhian, namumunga tayo ayon sa ating pagkabunga. Kasama ba yung Genesis 2:17 sa Beasts of the Garden? Opo, So, saan siya nakapwesto dun? i-illustrate ko. Wait, Kasi sinabi sa Genesis 2:9, mataas nga po. all that came out. Wala yung So, code ibig ko po sabihin kung Genesis 2:17 na saan siya nanggaling. So, wala yung kodigo ko. Ayan yan, ito to. Eating of every man. Eat not literal. Wala yung kodigo. Hindi, meron akong ano niyan kasi, sabi ko nga kanina, ano ba yung yung tayo ay tinitipo ng isang tree. Asan ba yung sa... Ito pala, Kailangan ko kasi masyadong rude yung kung words sinabi mo, ito na lang, kung kasama niya sa Beasts of the Garden, ibig sabihin, Ito. literal siya. Ako na, ito. Explain ko dito. Yung literal tree, ito yung tatlong klaseng tree nasa Garden of Eden. Genesis 2 verse 9. Meron kasing tatlong klaseng tree dyan. Yung unang tree, ito yung good for food na nanggaling sa lupa. Ito yung literal tree. Yung pangalawang tree naman po is yung spiritual. Ito yung tree of knowledge of good and evil. And then, pangatlo po yung tree of life. Sabi po dun sa Genesis 1:11, sabi po dun literal trees multiply and if the tree of life nagmumultiply siya. Yung sa madalit salita, nagmumultiply siya. Yung itong literal tree, syempre may puno, may bunga, nagmumultiply siya ayon sa pagkabunga niya. Etong tree of knowledge and good and evil, paano natin masasabi na magkakaroon siyang nagmumultiply siya? Nagmumultiply din po siya, di ba? Ayon sa kanyang pagkabunga. Oh, nagmumultiply. Sandali, Multiply din, kinakalawang yari. ako. Ang linaw. Eto, wait lang. Kasi wala yung kodigo ko yun sa bahay. May kodigo ako. O, ito muna, yan. Etong dalawang pong ito is tinitipo siya as this one. Oo, sorry. Ayun, alam ko na. Yung tree of knowledge and good and evil, eto po yan. Spiritual tree. Nalimutan ko lang po yung mga verses ko eh. Yes po. Parehas sa gitna. Yes. Kasi masyadong rude kasi yung term. Ito po. Di ba po? Oo nga. Ano bang verse yun? Yung tayo tinatawag na tree. We are the tree also that multiply. Naglalagay tayo, pwedeng malagyan ng seed. Yung ano po kasi, yung man, o yung human, siya ay tinatawag na tree. Bakit po? Kasi nagmumultiply siya. Pwede siyang maglagyan ng seed. Seed. Yung literal, syempre po, namumunga, nagmumultiply din. Yan. Yan. Sabi sa gitna ng puno. Kung ito ay tinatawag na puno, nasan yung pinakagitna natin? Paano ko ba explain? Ayan.
ano ba yung nagmumultiply sa atin? Paano ko ba explain? Ayan yung sinapupunan ng babae. So, kasi masyadong rude yung ano. Ayan, eto. Saan ba nilalagay yung seed? Yan, dito sa bosom. O saan ba nilalagay yung seed? Sa lupa. Sa lupa. Pero sa pahayap naman po, ano bang verse no ng ano yung 3 para ma-justify ko na. Opo, sa Psalms yun. Wala kasi yung ano ko eh. Josh, tulungan mo daw. Genesis, Psalm 1:3 po. Tingnan po natin kung tama ba yung Psalm 1:3. Psalm 1:3, and he shall like a tree planted by the rivers of waters, that bringing forth his fruit. O, lagyan po natin sa Tagalog. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga ng kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. So, ang tao ay tinutulad sa isang punong kahoy na nagbubunga. Spiritually, kasi tayo po yun, yung literal, nagbubunga din po siya. Ito nga po yung sinasabi ko kanina na kinakain. Opo. Kaya nga po yung Genesis 1:11, tree that multiplies ayon sa kanyang pagkabunga. Yun. Yes po. Yes po. Halimbawa po. Yes po. Kaya nga po sinabi nagmumultiply ka sa Genesis 1:11. So lahat ng ito ay nagmumultiply po ito. Sabi doon sa Genesis 2:9, pwede siyang kainin. Without exemption. Wala pa kasing ano dun eh. Lahat naman po ito pwedeng kainin eh. Pero sa 2:17, doon nagbigay ng commandments ng Diyos na etong dalawang to, ito. Kapag kumain ka nito, ikaw ay mamamatay. Meron ng commandments na ibinigay ng Diyos doon. Pero binibigyan tayo ng unawa ng Panginoon na lahat ng ito ay pwedeng kainin. In a right, yung iba dyan, in a right time. Siguro po. At pag may lason, syempre po mamamatay. Pero kapag nagbibigay ng nutrients, pwede. Okay, Sister Lisa, salamat Brother Jem ha. Ang bait mo talaga eh. Okay, tanong kay Sister Lisa, yung literal tree ba, pag kumain ka nun, hindi ka mamamatay? Hindi. Lahat po yun ay pwedeng kainin. Pwede lang pag may lason. Hindi. Ano po ba? Ang tanong ko, Sister Lisa, sabi mo, yung tree of knowledge of good and evil, pag kumain ka nun, mamamatay ka. Spiritually, opo. Okay. Yung tree of, yung isang tree, yung literal tree, Okay. Nakuha ko na po. pag kumain ka man noon, hindi ka mamamatay? Hindi ka po mamamatay. Sigurado ka? Literal tree po siya eh. Bakit si Adan, si Adan namatay? Ang edad niya 930. Wait lang po. Yung pagkakain na po nila. Kasi sa Garden of Eden po, wala pang ano po doon eh. Wala pang sumpa doon. Pero nung lumabas na po ng linawin Garden mo, of Sister Eden. Lisa, pwede ba take two? Wala pang sumpa ang alin? Nung nandun po sila sa Garden of Eden, nung hindi pa sila nakakain ng Tree of Knowledge and Good and Evil. Wala pang ano doon, yes po, kasi wala pang sin. Kaya, ang buhay dapat ng tao doon is mahaba. Pero because of the sin, nakat yung bagay na dapat na, di ba po yung... Ibig sabihin, doon sa literal tree, pag kumain ka, mamamatay. Sabi doon. Hindi, ito ulit. Ito po, lilinawin ko po. Pasensya ka na, Sister Lisa, ha? Genesis Nalalabuan 2:7, kami. Hindi po.
Yung Genesis 2:17, eto po yung tinutukoy na wag mong kakainin. Hindi naman po Hindi, tinutukoy okay. yung literal. Huwag mo munang ilipat 2:17. Huwag mong kakainin. Bakit? Kasi po mamamatay ka po. Kung kakainin mo yon, Ah, ito mamamatay ka. Wait lang po kasi sige. para maintindihan po natin. Pakibasa po Genesis 2:17 Okay, Brother Jim. para maintindihan po natin kung ano yung nakakamatay na pag kinain natin yon. Oh, ito lang po, napakalinaw po ng 17. Ako na po magbabasa, gusto niyo po. Oh, sige po. Pampalis lang ito, Sister Lisa, ng antok, ha? Wala. Sister Lisa, basahin ko ha. Sige po. Genesis chapter 2 verse 17. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama Ayan po. ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang Yes. pagsalang Yan. mamamatay ka. Oh, ito po yung tinutukoy na kapag kumain ka po ng tree of knowledge and good and evil, kapag kumain ka po nun, sigurado pong mamamatay Okay, po tayo. Sister Lisa, malinaw naman sa akin na yung tree of knowledge of good and evil, pag kumain ka, mamamatay kasi nasulat. Opo. Di ba? Ang tanong ko, yung literal tree, ang bunga nun, pag kumain ka ba, hindi ka mamamatay? Hindi po kasi nagbibigay yun ng nutrients sa Ang literal na pagkain, hindi nakakamatay. Ang pinakamataas ang edad na nabuhay, si Methuselah, 969, namatay. Opo. Ang ano po nyo kasi... Ano bang nakain ni Methuselah at namatay siya? Sige po. Parang... Okay. Okay. Ang literal tree, okay, take to Sister Lisa. Ang literal tree na tumutubo, nakakamatay din. Yung spiritual na puno, nakakamatay din. Paano? Ano bang kakainin mo dyan? Parang ano wala nang buksis ba? Yung also. Alam ko na po. Good for food. Eto na po, sa verse 9 po. Brother, Pasensya na, Sister Lisa, kasi medyo busy lang ako. No, pasensya na. Sister Lisa, tuloy mo. sige po, sabi po dito sa Genesis 2 verse 9, and out of the ground made the Lord, pakibabang, hindi, dito na lang. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that pleasant to the sight and good for food. So, eto po yung Gusto nyo Wait ito lang po. tree of life to. Pandesal, Yung baka tumutu- gusto nyo libre. sige po, Brother George, yung tumutubo daw po dun mula sa lupa, lahat po yun ay mabuting kanin. Oo. Kaya po hindi siya nakakamatay. Mabuting kanin ang alin? Yung out of the ground po. Yung Out of the ground. tumutubo dun sa lupa. Yung literal tree. Mabuting kanin. Kaya hindi po siya nakakamatay. Ang tanong doon, bakit walang maabot ng 1,000 ang edad? Kasi nga po, dahil sa sin nga po, ang tao po, hindi na siya pinirmit na mabuhay ng 1 day 1,000. or 1,000 years. Kasi nga po dahil sa kasalanan. Di, parehas lang pala. Kumain ka ng literal tree dahil may kasalanan, Hindi po. patay ka. Kasi po, dun sa Garden of Eden, yung plan ng Diyos, beyond time, dapat ang tao hindi magkasala. Ang lifestyle nila, Saan lifespan mababasa yung nila- beyond time saka God's time? Hindi.
Di ba, imbento mo lang yan, Sister Lisa? Hindi ko pa alam. Sister Lisa, ano yan, exam lang ha. Sige po. So, ano naman natin sa iba, sis? Sige po. Sa exam, kasi exam to eh. O yung iba, sino ba? Nawala dito, Jim. Ito pa. O, Josh. Take over mo na, Josh. Nasagot naman ni Sister Lisa. Ano na po? Advance na. Sige po, pwede po magtanong. Lahat po pwede. Ang tanong ko dyan sa Genesis chapter 2 verse 9, paano natin patutunayan sa kausap natin? Siyempre, yung ibang denomination, di naniniwala sa pinapaliwanag natin, ano? Paano natin paano natin sasagutin o paano natin patutunayan na sa Genesis chapter 2:9 na itong mga lumitaw mula sa lupa ay literal tree. Paano po lumitaw? Literal tree, ha? Paano natin patutunayan sa kanila na yan ay literal tree? Na sinasagot natin in this verse, sa loob ng verse na yan, nandun din yung dalawang klase ng puno na binanggit, which is the tree of knowledge of good and evil at saka yung tree of life. So, para natin ipaliliwanag sa kausap natin may alam din sa Bible, pero hindi naman kasukat ng ating paliwanag. Yung tungkol sa Genesis 2:9 about trees. Kasi pinatutunayan natin, ang 2:9 merong out of the ground na yan ay literal trees. So, unang sasagutin natin, paano mo patutunayan na yung 2:9 sa 2:9 muna, paano mong patutunayan na yan ay sumusulpot mula sa lupa na literal tree? Ang tanong po, paano po sumusulpot sa lupa yung literal tree? Paano mong patutunayan na Paano yan? papatunayan? Paano mong patutunayan na yung literal tree? Sige. So, yan na po yung mic para sa masasagot. Sister Ruth daw? Ha? Sino ba? Sige, sagot kayo, sagot. Sige, yung una. Sige po. So, yung tanong po is paano mapapatunayan sa Genesis 2:9 na yung came out, yung puno na sinasabi natin is literal tree talaga na came out of the ground. Tama po. So, yun po, diba, sinabi naman dyan, mababasa natin sa 2:9 na at pinatubo ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulong
maglulugod sa paningin at mabubuting kanin. So, yung pinatubo. So, yung word na pinatubo, it means nag-i-sprout siya, lumalaki siya, nagagaling siya. Ayan. So, yung sa English naman, yun sabi doon na grow every tree, made out, ayun, yun muna, out of the ground, made the Lord God to grow every tree. So, nag-grow din yung tree sa English din. Mababasa natin. Tapos, magkakaroon po ng semicolon. Ayan. Yung literal siya, yung came out of the, nag-i-sprout siya. Nag-grow siya. So, it means, totoo siya na puno. Yung mic po, mic. Ito, Sister Lisa, parang hindi ko malulun yung kape. Ang Sister Lisa, yung kuang ko dyan, yung tree of knowledge of good and evil, saka yung literal tree, pareho ka mamamatay noon. Pero yung hindi ka mamamatay, yung tree of life. Diba? Kaya nga pinalabas ng Diyos eh. Ay, hindi ako tanungin niyo, si Sister Lisa. So, paano ba? Ano? Paano ito mapapatunayan na Ang literal na puno, Sa Genesis 2:9 lang. literal na puno. Ang literal na puno, avocado, mangga, santol. Literal tree. Pag literal, ibig sabihin, nakikita mo, excess. Kasi, ang literal, limba, nakikita ka dyan, santol, langka, yan ang mga literal tree, nakikita. Pero yung spiritual tree, hindi mo makikita yon. Ang alin? Ay, hindi, yun, sister, ito, kasalanan to ni Sister Lisa eh. Dalawa, ang physical na pagpaparami, anak. Merong spiritual na pagparami, mag-share word. Ayong, spoken word reproduction. Magandang topic yun. Spoken word reproduction. Pagpaparami yun by sharing word of God. Ngayon, iba naman yung literal na pagpaparami, yung mga naka. Diba? Okay. Physical yun sa tao. Sa spiritual, sabi doon, Matthew 4:4. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa... Yes, okay. Iyon ang spiritual. Hindi ka mamamatay nun. Pero yung dalawa na yan, mamamatay ka, Sister Lisa, maniwala ka. Yung tanong ni Brother George, diyan pa rin tayo sa no? Agree ako doon na merong punong nakakamatay. Tama. Pero nasaan yung puno na yan? Literal na puno na pag kinain mo mamamatay ka. Hindi, serious tayo. Muna iba tayo talaga, ikaw talaga si Lisa. Hindi, dito tayo sa Bible. Diba nagkasala sila, diba? Ang clue. Nagkasala sila, diba? Nagkasala sila. So, nandun sa clue ng pagkakasala nila. Teka, wag muna. Kasi nakasagot ka kanina eh. Diyos, permission. Tatanungin ko si Sige po. si Sherry May. Sherry May! Oo, nandyan eh. Kapag nakain mo yon, walang sala na mamamatay ka. Diba? So, paanong nangyari yung literal trees ay nagkaroon ng lason? Para mamatay pag nakain mo. Wait lang po. Isip ka. Tulong kayo, tulong ka mag-isi. Hawakan mo. Nabalik. Yung ginawa ni iba't nagkasala nga, di ba, kaya namatay. Sinuway nila yung utos eh. At 2:17.
Yan, pinagbawal po ng Diyos kainin yan. Kasi mamamatay, di ba? Yung violet. Yung ano, yung evil is not good, yung evil is not good for food po. Pinagbawal po kainin ng Diyos. Hindi kompleto. Sige, si ate siya naman. Duluhan ako sa ano. Bakit namatay? Bakit namatay? Paano mamatay? Ano ba din? Tanong? Hindi naman literal yung sa 17 eh. Sinabi. Bakit namatay? Sinuway nila yung utos ng Diyos. Kinain nila yung Ito yung it was not specified. Hear us out of the ground. Kasi hindi po nag-out of the ground. Kaya nakakamatay. Out of the ground? Opo. Ano yung puno? Ang tanong kanina, Barlito, ano yung puno na pag once na kinain mo, mamamatay ka? Yun nasa midst of the garden po. Ha? Oo nga, ano yung nasa midst of the garden? yung ano, part ng ano tao. Kamatayan. Sige, next, sino? Sister Janelle. Sister, ano yung puno pag once na kinain mo, mamamatay? Yung tree of knowledge of good and evil po. Yun po yung ano. Agree ka doon, sister, Oh, yun yung sagot. Oh. Yung tree of knowledge po. Mayroong puno na nakakamatay. Literal ha? 2:9 nakalagay. Yung hindi mabuting kanin, yun yung nakakamatay. Ang pinapakain dyan yung mabuting kanin. Yung mabuting, yung good for food. Hindi lahat ng puno doon ay pwede mong kainin. Hindi lahat ng puno na sumibol galing sa lupa ay pwedeng kainin. Ang pwedeng kainin lang yung mabuting kanin. Yun ba, yung sinabi bang every tree, yung lahat ba yung nandoon na sumisibol sa lupa o yung lahat ng puno na pwede na mabuting kanin, yun lang yung pwede? Hindi lahat ng sumibol sa lupa pwede mong kainin. Kasi sa lupa, pag hindi mo alam kung anong klaseng puno ang kakainin mo, malalason ka. Nakalagay na hindi nakakalugod. Sabi po dito, lahat ng nakakalugod. Ayun o. Sige nga, basahin mo nga. 2:9. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant. Tina, that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life also and in the midst of the garden and the tree of knowledge of good and evil nandoon sa lupa, nandoon sa Garden of Eden. May tanong po ako. Ngayon, yung pag sinabi ba na every tree that is pleasant to the sight, lahat yun ng puno na nando sa Garden of Eden, pwede mong kainin? No. Kasi pag hindi mo alam kung ano yung klaseng puno ang pwede mong kainin, pwede kang malason. Brother George, ito ang tanong mo kanina. Mayroon bang prutas na nakakalason? Marami. Maraming klase ng na prutas nakakalason. Oo. Isa na yung pinag-uusapan namin ni Brother Romy, kaya lang para kami nagmarites. Kaya nga, pag hindi mo alam kung anong klaseng prutas ang pwede mong kainin, huwag kang kamain. Pwede kang malason, di ba? Tama. Oo. Okay. Ngayon, dito in-specified sa 2:17 na lahat na nandoon na mabuting kanin sa Garden of Eden, malaya kang kainin. Pero itong 2:17, the tree of knowledge of good and evil, yun ang nakakamatay pag once na kinain mo. Kaya nga, the day na kinain ni Adan, ni Eva, yung tree of knowledge of good and evil na yan, automatic nawala sa kanila yung namatay sila sa anong tawag ito? Yung tree of knowledge Presensya of ng good and Panginoon. evil, ito, kung pasalamat tayo kay Adan at Eva, kinain nila yun.
Kasi kung hindi nakain yung tree of knowledge of good and evil, hanggang ngayon, inosente tayo. Kaya tayo marunong ngayon eh. Kaya may unawa tayo dyan sa mga na pag-aralan dahil nakakain tayo ng... Baka naman. Ayan. Okay. Dito tayo. Pasensya na kayo at yung record namin, automatic yan eh. Pwede harap, pwede likod. Ano ba yung sasabihin ko? Ba na nandoon sa Garden of Eden na are good for food that came out of the ground ay pwedeng makain. Sabi ng Bible, lahat daw. Pwede kainin. Pero ngayon, hindi na lahat. Kasi, ikaw, galing ka ba ng Garden of Eden? Okay. Ngayon, kasi sabi nung panahon na nilikha ng Diyos ang mga halaman, yung mga tumutubo sa lupa, walang sinabi, huwag niyong kainin to kasi itong bunga ng santol na ito, makakalason to. Walang sinabi, kundi lahat ng tumubo noon ay mabuti. Totoo naman eh. Damo nga, mabuti. Di ba? Kahit yung kinakain ng kambing, kalabaw, mabuti. Wala, kaya sa panahon na yon, nung ang creation ng Diyos, lahat mabuti. Nagkaroon lang ng, baka gusto mo ikaw ang tumuloy. Wag mamaya na, patapos ko. Kasi siya na kayo sa katabi ko ay talagang kuan yan. Mainit lang, di ko malaman kung mainit ang ulo o ano. Pakialamiro. Sa panahon nung ang creation, lahat ng bagay sa creation ng Diyos walang masama. Okay. Lahat very good, sabi diyan eh. Okay. At maging yung tree of knowledge of good and evil, mabuti rin yun. Di ba? Pinagbawal lang ng Diyos kasi magiging matalino ka. Pero parang ayaw ko nang bitawan to microphone. Binigay nila sa akin to eh. Okay. Ngayon, parang malalim inisip mo po. Ito Brother Magellan. Andun na tayo eh. Merong mga binanggit na mga puno. Yan, tanong ko ngayon. Aware ba si Adam and Eve yung tree of good knowledge and evil? Hindi siya literal na puno. Yes, aware sila. Kasi may instruction ng Diyos eh. Pero aware sila na hindi siya literal na puno. Bakit siya ibinilang sa tatlong klase ng puno? Aware sila, aware. Ba't po siya ini-line up doon sa tatlong klase ng puno? Yung literal tree na nakukuha na natin ng bunga na pwede natin kainin. Tapos, yung pangatlo, yung tree of life. Sige, sagutin kita. According to the prophet, yung puno na yan na nandoon sa Garden of Eden, nilagay ng Diyos yun for the reason that the creation of God should be put on a test. Ititest yun eh. Doon sa test ng Diyos sa kanila, kailangan i-discuss ng Diyos ano yung mabuti, ano yung nakakasama. Kaya nga, pinaliwanag sa 2:17, lahat ng punong kahoy sa 2:9, lahat ng punong kahoy na mula sa out of the ground ay malaya kayong kainin, yung mabuting kanin. Mabuting kanin ha, without exception, sabi diyan sa paliwanag. Ngayon yung 2:17, ang sabi niya ay except the tree that was in the midst of the Garden of Eden, the tree of knowledge of good and evil, it was not good for food. The day you eat, you shall die. Okay, Pastor, andun na tayo. Okay, tao na yung tinutukoy doon sa tree of good and knowledge and evil. Ngayon, dahil nga sabi na tayo din naman ay fruit of our parents. Tayo ay bunga ng ating mga magulang. The fruits. Wala tuloy yung tanong pang isa eh. Bakit nga po doon tayo iniline up yung tao? Iniline up pa tayo doon sa puno,
Kaya yun po yung pinakatanong. Ang tanong mo, bakit tayo bilang tao ay niline up tayo doon sa puno? Ang tao kasi, mayroon tayong tracks na two trees, no? Bakit ginamit pa ng Diyos yung puno na yon, except yung tree na yan, katawan naman pala ng tao yun, katawan naman pala ng babae yun, part pala ng katawan ng babae, ng lalaki. At ang tanong ko pa, bakit hindi pa inaalaw ng Diyos nung panahon na yon na sila na lang ang makatuklas na dalawa nun? No, kaya nga inallowed ng Diyos 'yon para ang tao ay ilagay doon sa pagsubok. Kasi kung walang pagsubok, walang challenge yung tao. Naintindihan ko yung pastor. Pati Kasi yung kung hindi creation, naman walang mangyayari challenge. yon, kung hindi mangyayari yon na merong fall, hindi makikilala ang Diyos. Hindi siya kikilalaning Father, hindi siya magiging Savior. Naintindihan ko yung pastor. Sige po. So, mayroong panahon kung kailan kainin. Ayun nga po, papasok dun yung LCMA, yung right Ayun. time kung kailan dapat talaga sila magkita. Ayun yan. Sige, Pastor Romy. Ako naman, totoo yan. Lahat ng bagay na nilalang ng Diyos nakakain, mabuting kanin. Mayroon lang isa, yun nga yung good and evil. Pero, bakit nagkaroon ng nakakalason na at maging yung mga hayop nananakit na? Dahil sa sumpa. Na-curse ang lupa. Kaya, sabi ng Diyos, tiniknat dawag ang tutubo dyan. Sabihin, may mga nakakasakit na ng mga bagay na hindi na dapat kainin. So, yun ang part sa Garden of Eden. So, God bless yun lang, ha? Yun. That is the result pa. That is the result of disobedience. Yun yung result ng disobedience ng creation ng Diyos. Sige, Sterling. Yung mic, para ma-record lang siya kay Sterling. Tatay Mio, yung ground is curse two times ata yan eh. Na second time, diba? Mula nung na-curse yung ground, hindi lahat na ng puno ngayon ay nakakain na ng good for food. Kaya sinabi dyan na that is yung good for food. Merong hindi na talaga good for food na nakakalaso na sa panahon natin. Pag sumobra ka, di ba yung iba healing eh, nakakahil talaga siya. Pero meron pa rin mga puno na talagang yung tawag dito, nagpapahaba nag-extend ng buhay. Kasi meron, na-curse na rin tayo, na-curse na yung lupa. Pati yung puno, di ba sabi sa Biblia, nag-grow na sila. So, yun yung katibayan. Nakalagay yan doon sa, sino nakabasa nung book ni Brother Ewell Frank nung The Great Tragedy? Nabasa niyo yon? Nakabasa kayo yung booklet ni Brother Brother Ewell Frank? The Great Tragedy. Nandoon yun. Yung poison na nandoon na sa mga hayop, pati sa creation, nandyan na, yung dahilan yan, after ng pagkakasala, pagkahulog, yung disobedience nila, sinabi na nga ng Diyos na huwag mong kainin yan Ang problema, hindi pa rin nila pinakinggan. Bas pinakinggan nila yung kanilang sarili. Sila yung naging Diyos. Ang sabi ni Barbanham, sila yung naging Diyos sa panahon na yan. Sila yung nag-decide what is the right for them to eat. So kaya, after na kinain nila, ang sabi ng Bible, hindi na sila, sabi niya, now the man is now become one of us, to know good and evil. So after that, mayroon ng cherubim na nagharang. Ang sabi ng Barbanham, yung right, yung position nila as yung right niya na maging son, eksaktong word na to, ay kinuha na yon ng Diyos. Hindi na binalik sa Diyos yon. Hindi na para sa kanya yon. Kaya nilang abutin yung pero hindi na sila pinahintulutan. Paghihirapan muna. Kaya hindi tama na hindi sila nakakain ng tree of life. Nakakain sila, ina-enjoy nila noon. Pero after na sila ay nag-disobey,
hindi na sila pinahintulutan. Sapagkat iba na yung tree of life na pwede mong ipakain ngayon. Kasi magsasuffer na si Kristo as a tree of life. Maghihirap muna para ka makakain. Oh. Palilitawin muna yung tree of life, yung foreshadow doon sa Garden of Eden, no? Kaya sinabi nung bumaba si Kristo, I am the bread of life that came down from heaven. I am the tree of life. Kung si Kristo ay tree of life, kung ikaw ay nakakain ng tree of life, then you have the eternal life. Kasi yung everlasting, yung lasting life yung nandoon. Proverbs 15. Sige, basahin. Buklatin niya. Revelation 2. To those who overcome will I grant to eat the tree of life which is in the paradise of God. Proverbs. Revelation 2. Ito 7, oh. Tama ba? To 7. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So, yun yung to 17. Proverbs 15, ano yan, Sai? Ha? 15? Ayaw mo na magtanong? 15:2. 15:4. The tongue of the wise use knowledge aright, but the mouth of the fool poureth out the foolishness. 15:4. 15:4. Wholesome tongues is a tree of life, but a perverseness therein is a breach in the spirit. Sige nga, paliwanag nga ito. So, hindi pa ito. Kasi mayroong, mayroong fruits na gustong ipakain. Ang di lang magaling ay punong kahoy na buhay. Ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng Diyos. Wala, hindi pa yan. Mayroon pa yung may isang talata pa. Okay. Anong klaseng dila yon? Hindi siya nagsasalita ng kasinungalingan? Sige, ano pa nung next?